Ano kaya to? CCTV yata to. Mama Analuna, magandang hapon po sa inyo. Sa nakita ng CCTV, ito yung sa bathroom po ninyo, saan po siya nakatutok sa toilet bowl? Di kung saan po maliligo. Naliligo? Opo. So makita yung buong katawan pag sa ano? makikita po. Okay. Na-inform niyo po ba yung kapulisan dito? Na Opo, report? nagpunta po muna ako ng barangay bago. Okay. And then, May mga pulis na din po dumating dun. so pinunta nila doon? Opo. So tapos sa tuklasan nun, pakuha. Na-trace na po ba yung wiring? Na-trace po. Saan po papasok yung wiring? Yung wiring po papunta po sa may-ari. Sa landlord yung niyo mismo na unit niya? Opo. Okay. Yung sa kwarto niyo po. Ilang months ka na ba, ma'am, nga nag-rent doon sa apartment na yan? 3 months na po, magpo 4 Okay. months. Nung nag-rent ka po ba, ma'am, may disclosure po ba yung landlord sa'yo kung may CCTV? Wala siya sinabi? Wala po Okay. sinabing ganun. May idea ka po ba, ma'am, kung may mga nakuha na siyang sensitive footage about you or ano? Ano po ba ito siya matanda, ano? Matanda na po siya. Nasabihan niyo po ba siya, ma'am, na-raise ito yung concern sa barangay at pinatawag na po ba to siya? Pinatawag kahapon sana po harap Okay. namin sa barangay pero hindi po siya Yan sumulpot. Opo. Okay. So, nung na-report niyo po sa barangay, sa mga kapulisan po, na pinuntahan nila, that time po ba, ma'am, wala po yung landlord nung pumunta? Wala. Ano po yung, by the way, yung pangalan ng landlord nyo? Joselito Jose po. O si Lito. So, mga ilang taon na po siya, ma'am? Nasa 75 po at Ano po yung plano ni ma'am? Lilipat po ba kayo o kung ano? nandun po ako, temporary po ako sa kaibigan ko. Okay. Makapag-file po tayo ng kaso ng ganito and makasik po ng moral damages, pwede po tayo, ma'am, nga i-rescind po yung contract, meaning bawiin lahat ng binayad. Kasi nag-violate siya ng privacy nyo eh. Kusa nilang binalik yung deposit ko at saka yung Lahat ng rental Opo, payments opo. nyo? Okay. Magandang hapon po sa inyo, Sir Dev Deveza. Yes, good afternoon po, Atty. Ang ano po, sir, tuklasan ninyo dun, sir, no? Sa may bathroom, sir, nga may CCTV. Pina-check ko muna sa 3 miyembro namin para tingnan kung meron nga tayong camera. Positive nga, lumabas, may camera silang nakita, may kable, at tayo ay nakipag-coordinate ka agad sa ating PNP upang ito ay ma-imbestiga kasama po ang ating barangay. Dahil ito po ay sa loob ng BF Resort, sila po ay sumama din, ang ating security, para po makita din kung ano nangyayari dito sa lugar natin. Ngayon, nung pagtaas po namin, attorney, kami ay humingi muna ng pahintulot na pumasok dito sa lugar para po wala tayong karapatan o ano na sinagasaan. Hiningi din namin ng pahintulot ang may-ari ng building, pati ang caretaker. Para makita namin talaga yung camera, nagpaalam kami ulit dun sa caretaker at sa may-ari kung pwede namin tiktikin para makita kung ano nga yung lumalabas na parang lens ng camera. Nakita namin na oo, camera talaga, buong-buo yung camera. Tapos kinect namin yung kable dun sa baba ng lababo, ito ay nakakabit pa. Kami humingi ng papel para makapasok dun sa kung saan papunta yung kable at natugunan namin yung kwarto ng may-ari. Harap mismo ng kama ng may-ari. May malaking monitor na malaki na television. Kung namin tinignan ng PNP, kasama ko ang PNP, ito ay nakakabit sa kanyang computer. Pagka pindot namin ng computer, ang bumuhat namin, may babae na nakapiga na medyo pasensya na sa term pero kita ang tuyukot. Nung nakita namin yun, medyo sabi namin, nagtingin na lang kami ng polis at sabi namin, may iba nang tumingin ito kasi ang karapatan ng barangay ay may certain extent lang ayon sa batas. At ang talagang pwedeng tumingin dito ay yung ating cyber team ng PNP. So, ito po ay tinurn over namin sa police. At the same time, dahil yung ating complainant ay nanginginig nung time na yon, tayo ay mabilisan tumawag din ng BAUSI kasi pumunta kagad ng ating BAUSI para tumugon. So at least yan, sir, it's a strong evidence talaga, sir, kasi we will refer this sa PNP and maghingi kami ng tulong ninyo, sir, as mga testimony and then sa kay ma'am din para po makasuhan talaga to, no, ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act si Joselito and of course, no, the Data Privacy Act kasi nga yung once Joselito se possess, no, a picture ng individual na without their consent, especially sensitive photos, that would fall under Data Privacy Act. Ngayon sa video voyeurism naman, the fact na nag-install po siya ng camera sa lugar na people expect privacy, like bathroom,
or dressing Yes. room. So that alone, sir, that So- act of installing, talagang malakas po yung kaso laban sa kanya. So, Ma'am Laksamana, Sa base, sir. Apo. At ang ginawa po namin, inassist namin yung complainant, kinausap namin kasi nung time na dating po namin sa area, nangangatog na yung complainant. Nandoon yung takot. Kaya ang ginawa po namin, pinakalma muna namin siya. Kinausap namin silang maayos. Kasi pati pag TR, natatakot siya, kailangan niyang masamahan. Hanggang sa dumating po yung may-ari ng building kung saan po sila nangungupahan, doon po sila nag-usap. Ma'am Ana, ma'am, ano po yung napag-usapan ninyo po ng Joselito doon? Napag-usapan po namin kasi sabi niya makipag-areglo po daw siya sa akin. Tapos Okay. tinanong niya po ako kung paano. Tapos sabi ko magbayad ka ng danyos. Okay. Sabi ko. Kasi yung ginagawa mo sa akin, kung tutusin, Traumatic hindi yan. Opo. Yeah. Di po talaga mababayaran ng pera yung ginawa. So ano po nangyari doon, ma'am? Yun na nga po, sabi niya, ibabalik din daw niya yung ano namin, yung rent ko at saka deposit. Okay. Tapos po, hindi siya aware sa sinasabi ko po na amount. Oho. Yung sabi niya po, yung ano lang daw niya, 10 or 20. So wag kayo po matakot, ma'am. Tutulong po kami, ma'am. All out support po, ma'am, yung team po ni Sen. Rafi Wanted sa radyo para po, ma'am, mabigyan yung stisya to, ma'am. Kasi we do not tolerate po, ma'am, mga manyakis, yung mga mambobosor, yung mga naninilip. So talaga dapat, ma'am, makulong to. Ano? At mabigyan yung stisya. Sir Bob, magandang hapon po, Police Major. Magandang hapon po, Attorney. Sir, hingi lang po minsan tulong, sir, no, na mapaakyat po, sir, makasuhan to si Joselito kasi labag talaga to, sir, no, sa Video and the Voyeurism Act, no, yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act, and at the same time po yung Data Privacy Act. Medyo mabigat tong kaso, sir, and of course, sir, no, this is Women's Month in March, and we really do not tolerate po, no, yung mga manyakis, mga mamboboso, especially po, na aggravating circumstance din to kasi landlord. Tapos, ito pa yung ginawa niya nga. Walang kaalam-alam po si ma'am. Bigla lang po siya nilagyan ng mga kamera. At saka, ayun nga sa salaysay din po ng Barangay Talondos, doon mismo sa bedroom ng Joselito, makita may TV and may mga malalaswang picture and naka-live yung mga CCTV. So that alone, no, is a strong suggestion or evidence po nga voyeurism po yung ginagawa ni Sir Joselito. Opo, sir, papailan po natin ang demanda ng Republic Act 995. Yes po, sir, yan. Anti-photo and video voyeurism and Data RA Privacy Act. 10173. Opo. Yes po, sir. At saka, sir, narinig ko po kanina yung statement ng ating Barangay Talondos. Kukunan namin sila ng statement kasi sila mismo nag-inspect. Yes, sir. Kasama ng ating first responder na si PSSG Rodriguez para Yes. po mas matibay yung ating complaint. Yes po, sir. And they are very much willing to help naman, sir. And maraming salamat po sa inyo, Police Major Bob Imbo. Opo, sir. Anytime po. Tutulungan po natin yung biktima rito. Sige po, sir. Gasis po kayo namin, ma'am. Mag-coordinate po yung team namin para po tulungan kayo, samahan po kayo, ma'am, doon sa tanggapan po ni Police Major Bob Imbo para po makasuhan talaga to si Sir Joselito. Wag po kayo, ma'am, magpareglom. Kailangan, ma'am, ituloy na talaga to, ma'am, para po makamit yung sisya tsaka makulong yung dapat ikulong. Yeah po. Sige po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am.